Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakamainit na balita sa araw na ito. Ako si Justin Solano at ito ang Balitaan sa Pilipinas. Sa ating mga headline, ano nga ba ang nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kasalukuyang panunungkulan? Mga oportunidad para sa overseas Filipino worker, alamin. Kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas, unti-unti na bang bumabawi? At kumustahin natin ang buhay ng ating mga kababayan sa gitna ng mga pagsubok? Seguridad ng bansa patuloy na pinapalakas at balita mula sa labas ng bansa, abangan. Atin ang balitaan sa mga nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang unang taon sa administrasyon. Mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilan sa mga proyekto at programa ang naging tampok ng kanyang administrasyon. Kabilang dito ang pagpapalakas ng agrikultura, pagsulong ng renewable energy at pagpapabuti ng infrastruktura sa ilalim ng Build Better More program. Sa kabila ng mga hamon, nananatili raw ang pangakong ng pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Ayon sa palasyo, target nilang mapabilis pa ang proyektong ito ngayong taon. Naman para sa ating mga bagong bayani, patuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng mga bagong oportunidad para sa ating mga overseas Filipino workers. Narito ang aking ulat. Isinusulong ng Department of Migrant Workers ang mas maraming kasunduan sa ibang bansa upang mapalawak ang trabaho para sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan, inaasahang magkakaroon ng dagdag na trabaho sa Middle East, Europe at Asia Pacific region. Bukod dito, pinapalakas din ang repatriation at welfare program para sa mga OFWs na nangangailangan ng tulong. Ito naman tayo sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Sa usaping ekonomiya, bumubuti nga ba ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas? Narito ang aking ulat. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, patuloy ang bahagyang pagtaas ng GDP ng bansa na sinasabi epekto ng pagbawi sa ekonomiya mula sa pandemya. Sa kabila nito, nananatili ang hamon sa pagtaas ng inflation rate, partikular na sa presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Patuloy ang pamahalaan sa paghahanap ng solusyon para maisahan ang kahirapan ng mga mamamayan. Kumustahin naman natin ang kalagayan ng mga kababayan natin sa ibang bahagi ng bansa. Narito ang aking ulat. Apektado pa rin ang maraming Pilipino ng mataas na presyo ng bilihin, habang ang iba ay nakakaranas ng kawalan ng trabaho. At sa kabila nito, patuloy ang bayanihan sa mga komunidad, lalo na sa mga naapektuhan ng mga kalamidad kamakailan. Patuloy din ang mga lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng mga feeding program, health services at livelihood project para sa mga nangangailangan. Sa balita tungkol sa seguridad ng bansa, mas pinapalakas ng gobyerno ng Pilipinas ang depensa at seguridad sa gitna ng mga hamon sa rehiyon. Narito ang aking ulat. Tiniyak ng Department of National Defense na handa ang bansa laban sa anumang banta sa seguridad, mula sa external hanggang sa internal threats. Kasalukuyan pinapalakas ang Military Modernization Program, pati na rin ang pagbuo ng mas matibay na ugnayan sa mga kaalyadong bansa. At para sa balita pandaigdig, narito ang aking ulat mula sa International Desk. Sa ibang bansa, nagpatuloy ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, kung saan ang mga usapang pangkapayapaan ay tila nananatiling mailap. Samantala sa US, mainit pa rin ang usapin ukol sa immigration reform na inaasahang makaka-apekto sa libo-libong Pilipino. Iyan ang mga kabuuan ng ating mga balita ngayong araw. Ako si Justin Solano at salamat sa inyong pagtutok hanggang sa muli dito lamang sa Balitaan sa Pilipinas.